Okay, good morning po sa bawat isa. Pwede na po tayong humanap ng ating mauupuan, then start our Sunday School. So ito po yung pangalawang linggo po ng taon ng 2024. Si Sir Dennis po ay wala po ngayon, nasa Teresa po siya. Candlelight po nila ngayon, so nandun po siya. So, speaker po natin this morning is si Pastor Ray Estrada. So, okay. Buksan po natin yung ating Bible po sa Psalms. Sa Psalms po tayo. Hold lang po kayo dun sa Psalms. Okay, good morning. Good morning po sa inyo lahat. Ayan, kala ko inaantok pa po kayo eh. Sige, we're happy to have you sa ating Sunday School. Now, as an introduction po mga kapatid, alam po natin that there is one of Satan's lie na binibigay po sa bawat mananampalataya. Kapatid, medyo babaan mo ng konti yung volume. Thank you. Meron pong lie si Satan na sinasabi that you will have a satisfaction on the things na meron po dito sa earth. Yan yung isa sa mga lie na sinasabi ni Satan. One of the example is food. Yeah, in order for us to satisfy, sinasabi ni Satan na masasatisfy ka, your human soul will be satisfied in terms of food. For example, sino po laki po sa inyo dito ng probinsya? Laki po ng probinsya? Probinsya, yan. Pag laki pong probinsya, mga sanay po yan na kumakain po ng mga talbos ng kamote, mga gulay. Pero kung yun yung araw-araw mong kinakain, kung minsan hindi ka satisfied, di po ba? Hindi ka satisfied dun sa lasa niya. At mag-crave ka nang sasabihin mo naman, sana manok naman. Sana pork naman. Pero kung nagkatrabaho ka na at nandito ka na sa Manila, just for example, just like me, minsan nakakasawa din manok, di po ba? Puro manok na lang. I don't know if you experience yung New Year at saka bagong taon, nanawa po kayo sa mga manok at saka mga pork. Pagdating ng New Year, gusto niyo mag-open na lang ng sardinas, no? Lagyan ng kalamansi. O kung minsan, talbos na lang. So in terms of food, there is no satisfaction. Pagdating sa pagkain, there will be a time na gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan. Pag natikman ko to, there will be a satisfaction. Pero pag natikman mo na, wala nang satisfaction ulit. You want more. And another thing po mga kapatid, na satisfaction na lie ni Satan is riches. Kayamanan. Nung bata pa ako, syempre namulat po ako sa mahirap na buhay. Gusto ko syempre mataas na sahod para makabili ka ng mga gusto mong bilhin. Nagkaroon ka na ng mga bagay na gusto mong bilhin. Kung minsan, sasabihin mo, magiging satisfied lang ako kung ganito yung sahod ko kasi mabibili ko yung mga bagay na gusto ko. Pero makikita nyo yung sarili nyo kung may trabaho na kayo, kung minsan di pa rin satisfied. Kung minsan iniisip nyo, sana magkaroon ako ng bahay. Tapos kung nagkaroon ka naman ng bahay, gusto mo naman ng mga gamit sa bahay. Di ba? Hindi ka nasasatisfy dito sa mga bagay na nandito sa mundo. Pag single ka, gusto mo maging married naman, di ba? Para masatisfy ka lang. Kung minsan, anong tawag po dyan? Nung bata ka pa, gusto mong tumanda ka agad para magkatrabaho ka na, pero nung tumanda ka na, gusto mo naman bumata, di ba? There is no satisfaction in this world po mga kapatid. At sinasabi po ni Satan po mga kapatid, there is a satisfaction in the presence of sin. Isa pa sa mga lie ni Satan po yan. Nandyan yung mga vices, nandyan yung yung cigarette, smoking, para masatisfy lang yung katawan mo. Pero hindi.
There are alcohols, there are drugs, nandyan yung sex. Lahat po ng sin yan, sinasabi ni Satan, yeah, you will be satisfied. Yes, you will be satisfied in a short period of time, but in the long run, hindi ka masasatisfy. And the only thing that can satisfy us, a human soul, is in God's presence. At yan po yung satisfaction na kung saan is everlasting na satisfaction. So remember po mga kapatid, that in God's presence, there will be a satisfaction. Tingnan po natin sa Psalms chapter 16. Psalm 16. Psalm 16 po tayo. There is a satisfaction and joy in the presence of God. Psalm 16, verse 11. Ito po yung sabi ng salita ng Panginoon. Thou wilt show me the path of life. In thy presence, in fullness of joy, and in thy right hand, referring po yan sa Panginoon, there are pleasure forevermore. Another thing is Psalms 36. Psalms 36. Psalms 36 verse 7, tsaka 8. Sabi po dito, how excellent is thy loving kindness, O God! Therefore, the children of men put their trust under the shadow of thy wings. They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasure. There is a satisfaction sa presence ng Panginoon kasi siya yung mga nagbibigay ng lahat ng bagay. Psalm 63. Psalm 63. Sabi po dito sa verse 3, because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise thee. Thus will I bless thee while I live. I will lift up my hand in thy name. My soul shall be satisfied as with marrows and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips. So dito sa mga binasa po natin in Psalms chapters, in Psalm 16, in Psalms 37 and Psalms 63, makikita po natin dito that there is a satisfaction. There is a joy sa presensya po ng Panginoon. So, many people are also finding satisfaction out of this. Yung mga bagay dito sa earthly things, yung mga bagay po dito. At yun po yung mga hinahanap po na. But in the end, there will be and no satisfaction, and in the end, they are disappointed. So, in Psalms 84, dito po tayo magpo-focus po, and we will going to discuss this for 2 weeks. Makikita po natin, in Psalms 84, it reminds us as believers that we can experience satisfaction if we enjoy being in God's presence. So, our big idea is because being in God's presence brings satisfaction, let us delight in Him. Again, because being in God's presence brings satisfaction, let us delight in Him. So, can I ask everyone to please stand po? Babasahin po natin yung whole po na chapter po dito sa Psalms 84. Basahin po natin hanggang verse 12. Sabi po dito, how amiable or how lovely or how beautiful are thy tabernacles, O Lord of hosts. My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the Lord. My heart and my flesh crieth out for the living God. Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she shall lay her young, even thine altars, O Lord of hosts, my King and my God. Blessed are they that dwelt in the house, they will be still praising thee, Selah. Blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them,
who passing through the valley of Baca make it a well. The rain also filleth the pools. They go from strength to strength. Even one of them in Zion appeareth before God. O Lord God of hosts, hear my prayer. Give ear, O God of Jacob, Selah. Behold, a God, our shield, and look upon the face of thine anointed. For a day in thy court is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of God than to dwell in the tents of wickedness. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good things will he withhold from them that walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is the man that trusteth in thee. Tayo po yung manalangin. Our gracious loving Father, again Lord, we are so thankful. Ngayong umagang pong ito, Sunday, O Lord, na kami po ay inyo pong tinipon sa inyong tahanan upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Dalangin po namin muli, Panginoon, nanaway po, Panginoon, tanggalin niyo po yung balakid ni Satanas, Panginoon, sa amin pong pag-worship po sa inyo, upang sa ganun, Panginoon, ma-worship po namin kayo ng tama at mag-glorify po yung inyong pangalan. Dalangin din po namin, Panginoon, na anuman ang pagkakasala na meron po kami, ay linisin niyo po kami, Panginoon, upang sa ganon, kami po ay katanggap-tanggap po sa inyo at wala pong balakid sa aming pag-aaral. Dalangin din po namin, Panginoon, ang banal na Espiritu, na muli ang mangusap po sa bawat isa po sa amin, ang magturo po sa amin ng katotohanan mula sa inyong salita. Maraming salamat po. Ito ulit amin dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So pwede na po kayong maupo. Now, pag meron pong mga kanta, ay automatic po yan may dahilan kung bakit sinusulat po ang mga kanta. Sa secular na mga kanta, meron po silang sinusulat. Pagdating sa mga love song, kung minsan naisulat po nila yon when they are broken-hearted, di ba? Yung mga moments na masakit sa kanila, that's the time na nakapagsulat po sila ng kanta, o kaya yung mga time na kung saan masaya sila sa mga relasyon nila, that's the time na nakapagsulat po sila ng mga kanta. At same as true dito po sa mga Psalms. Hindi lang po basta-basta naisulat po ito out of the blue. Naisulat po ito, meron pong mga kadahilanan kung bakit po naisulat po itong mga bagay po na to. And in this Psalms, in Psalms 84, the title of our lesson is In His Presence. And these Psalms ay tinatawag po nila na Psalms o awitin ng mga manlalakbay. Ito yung tinatawag nila ng Pilgrim Psalms. At itong Psalms po na ito ay inaawit po ng mga Hudyo when they are traveling going to Jerusalem. Di ba kung minsan maganda mag-sound trip pag nagbabiyahe ng malayo, di ba? So sa kanila naman, ito yung mga kinakanta nila, this particular na Psalms 84, ito yung kinakanta nila when they are traveling going to Jerusalem. And they will go there because to celebrate some things. And there are three times na pumupunta po sila sa Jerusalem. Unlike in our present time, every Sunday we can come to church, or Wednesday we can come to church. But them, 3 times lamang po sila pumupunta po dun sa Jerusalem, at malayo-layo po yung mga nilalakbay po nila na mga time po na yan. At pumupunta po sila sa Jerusalem 3 times in this 3 festival. Ano po yung mga festival po na yon? Unleavened bread, Festival of Weeks, and Festival of Tabernacles. So pumupunta po sila doon upang i-celebrate po yung mga festival po na ito. So it is probable that the writer of this psalm composed these songs nung dumating ang circumstances na hindi po siya makapunta. Hindi po natin alam kung ano yung circumstances na na-experience ng psalmist po na ito nung sinulat po niya ito. Pero makikita po natin, based on the construction, sa pagkakasulat po niya, there are probably circumstances na nahihindir siya na makapunta po dito sa Jerusalem. At alam po natin, he go to Jerusalem para po i-worship ang Panginoon. Pero hindi siya makapunta.
So dito, he set into music his desire for a fellowship with God and also corporately worshiping God kasama ng mga Hudyo, kasama nila ng mga mananampalataya din that time. And in this chapter, yung 84 po dito, makikita po natin that this Psalms was sung by a pilgrim on the way to Jerusalem. At ito po yung nagpapaalala po nila that they are pilgrim not only to the earthly Jerusalem but also a heavenly Jerusalem, in whose presence all the believers will find satisfaction. Ganyan din po, we are just a pilgrim in this world. Meron nga pong kanta, di ba? This world is not my home, I'm just a passing through. Itong mundo po na ito, tayo po ay parang manlalakbay lang. At we are pilgrim towards heaven. At pag nandun na po tayo sa heaven, there will be a full satisfaction. Nasa presensya po na ng Panginoon. At dito, kung oobserbahan nyo po mga kapatid, yung binasa po natin, in verse 4, verse 5, at saka verse 12, ano po yung makikita po ninyo na same words po dyan? Ang words po dyan is blessed. Okay? Kung nasa presensya po kayo ng Panginoon, tayo ng Panginoon, you are blessed. Kaya sinabi po dito sa verse 4, blessed are they that dwell in the house of the Lord. Verse 5, sabi po dito, blessed is the man whose strength is in thee. In verse 12, makikita po natin, sabi po dito, O Lord of hosts, blessed is the man that trusted in thee. So, mapagpala po, o pinagpala po ng Panginoon kung tayo po, ang tao na nasa presensya po ng Panginoon. Now, first point po natin, because being in God's presence brings joy, let us delight in Him. Dahil po kung nasa presensya ka ng Panginoon ay magbibigay ng kaligayahan. So dapat tayo po ay matuwa po sa Kanya. So ito pong psalmist, since the psalmist don't have the opportunity, corporate worship, kasi yun yung makikita po natin later. He reminisces or remind himself how beautiful it is, the temple. Sinasabi nga po nila, yung church po natin, napakaganda daw at sabi nila, mga mayayaman daw yung naka-church, yung mga ma-attend po dito, but it's not. Ganon din po dito yung psalmist po dito. Pinipicture niya kung gaano po kaganda ang templo. Tingnan niyo po sa verse 1, sabi niya, how amiable are their tabernacles. O ang ibig sabihin niya na amiable, how lovely, how beautiful. Yung templo parang hindi kasi siya makapunta sa Jerusalem para i-worship ang Panginoon. So parang nag-i-imagine siya, ini-imagine na, wow, ang ganda ng templo ng Panginoon. It is a beautiful, it's amiable, it is lovely. Sa Tagalog, kay inam, no? Kay inam yung templo. Parang ina-imagine niya. And if you will going to study how beautiful the temple it is, sa history po ng yung templo na ginawa ni Solomon, napakaganda. And after Solomon, na-destroy kasi yan sa noon. And then pangalawa, na-restore ulit. Sabi nila, napakaganda ulit yung temple. So dito, ina-imagine po ng psalmist, sabi niya, how beautiful are the temples, O Lord. Parang pinipicture niya po sa isipan po niya yung gaano po kaganda yung templo. Gaano po kaganda yung pumunta po doon at mag-awit para sa Panginoon, mag-worship para po sa Panginoon. So in what ways does being in God's presence bring joy? Ano po yung mga bagay o ways na kung saan ay makakapagbigay ng ligaya po kung tayo po ay nasa presensya po ng Panginoon. Una, it evokes longing for fellowship with God. O ito po yung nag-aanyaya ng pananabik po natin upang makapellowship po ang Panginoon. For the believers in the Old Testament, the temple worship is the center that affords for worship with God. So yun naman po yung Old Testament, di po ba? Yun yung worship po nila, in the way they will worship God, yung instruction ng Panginoon sa kanila. They will go to the temple
and they will offer some things. Ganyan ang pag-worship nila sa Panginoon. Mag-offer sila ng mga animals, ilalagay nila sa tabernacle, and that is worship na gusto ng Panginoon in their present time. Okay? Kaya nga sinabi niya, how beautiful it is, how lovely it is. Sinasabi po ng psalmist kung gaano po kaganda po yung templo. At sinabi po niya dito, how amiable are the temples. At hindi lang po yan. Sabi po niya, O Lord of hosts. So this psalmist is looking forward, he's imagining how beautiful the building it is. At minention din po niya, how beautiful it is because God is there. So this opportunity of being in the presence of God, alam po natin na ang Panginoon, He made everything. He is omnipresent, omniscient, and all the things that we adore God because of who He is. At dito makikita po natin yung joy ng psalmist po, no? Hindi lang po yung building na nagbibigay ng joy po sa kanya, yung beautiful ng building, but nagbibigay din po ng ligaya po sa kanya because God is in the temple. Di ba? Kung pumupunta po tayo sa church, we have a comfortable church, meron po tayong aircon, maganda po yung building po natin. At nakapagbibigay sa atin ng ligaya. But most of all, nakapagbigay ng ligaya po natin is that this church is God's church. Amen? We know that God is here. At yan po yung magbibigay ng ligaya po sa atin. Now, yan po yung instinct po ng psalmist. How beautiful it is, the building, and how beautiful and how joyful it is that being in the presence of the Lord. In our time, it reminds us that we must never take for granted for the worship of God. Yung gathering po natin po, ito mga kapatid, hindi lang po basta-basta gathering. Ito po ay yung nais po ng Panginoon that we individually, we worship God. But incorporately, we gather together in this presence para po i-worship ang Panginoon. So sana kung may mga worship po tayo, not only Sunday, but also in Wednesday, or we have an activity, we are to be present. Because we know that this is God's ministry and God is present in this ministry, in this church. Amen? Now, pangalawa, in what way does being God's presence brings joy? It evokes longing for fellowship with God, and pangalawa, it provides an opportunity to praise God continually. Opportunity po yan na i-praise ang Panginoon if you gather together. In verse 3, tingnan niyo po yung sinabi po dito. Yeah, the sparrow had found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O Lord of hosts, my King and my God. So ano po yung sinasabi po dito ng psalmist? Parang yung psalmist po nito is parang na-envy sa mga ibon po, no? Kinumpara niya. Mga ibon nga is nandyan sa templo. Naninirahan sa templo, merong nest sa templo, at dyan din nanganganak yung mga youngs po dito, di ba? Yung mga ibon. Meron po tayo, may mga ibon din minsan dyan, hindi pa na-repair, di ba? Pero yung mga ibon makikita po natin. Nasa church lang, nandyan yung bahay nila. At parang ganun yung iniisip po ng psalmist po na ito. Nakikita po niya yung mga ibon. He admired those birds that are building their nest in the temple. At meron po silang oportunidad na nasa templo. E paano po sa atin po mga kapatid? Do we have that kind of desire na meron po tayo? Na gusto po natin na nasa church po lagi? O gusto po natin wala sa church? Sana as a believers, we know that God is present everywhere, yes. But God commanded us to gather together, to worship Him together.
Gaya po ng mga ibon, opportunity ng mga ibon na nandito sa na church natin, na nakapugan. At yun po yung tinitignan ni Psalmist. Hindi siya makapunta, iniisip niya yung mga ibon. What an opportunity of those birds that in the church, in the temple. And another thing, in verse 4, hindi lang po niya naisip yung mga ibon na nasa church po na yun. Mayroon silang nest and opportunity that stay in the temple. At in verse 4, sabi niya dito, "Blessed are they that dwelt in thy house." Yung mga nasa templo. Sino po yung mga nasa templo during this time? Sino po yung mga nasa templo during these times? Levites and priests. Sila po yung binigyan ng task ng Panginoon upang doon po sila manatili. It reminds me of myself na nag-i-stay sa dorm. Wala po kaming ibang pinuntahan kundi nag-i-stayan kundi nasa dorm lang. What a privilege to be in the church. Diba? In this time, sabi po ng psalmist, "Blessed are they that dwelt in the house of the Lord." Tinitignan po niya yung mga Levites, what an opportunity to serve God in the temple every day. Tinitignan po niya yung mga priests that they do what God's commanded them every day. Sasabihin niya sa sarili na, hindi ako makapunta sa templo. It is a very sad thing. And it's a joyful thing. And he's looking forward na makapunta rin po siya doon po sa temple. Now, we know that we can enjoy God everywhere. Tama? We know that we are the temple of the Holy Spirit and we can worship Him individually. Tama po? Tingnan po ninyo sa Psalms, ay sa 1 Corinthians. First Corinthians chapter 3. Verse 16 po. Sabi po dito, "Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelt in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, with temple ye are." So tinutukoy po dito, in the Old Testament, they have the temple physically. Pero dito, spiritually, yung body po natin, physically, ito po yung templo ng Panginoon. And whose God is that? The third person of the Trinity, and that is the Holy Spirit. We can worship God anywhere, everywhere. Kaanimang oras, ma-worship po natin ang Panginoon. Individually. But corporately po mga kapatid, meron din po sinasabi ng salita ng Panginoon. In Ephesians chapter 2, Ephesians. Start po tayo sa 19 para at least makuha po natin yung context po dito. Verse 19. We are in one body of Christ, di po ba? In verse 11. Verse 19, "Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the buildings fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord." Verse 22, "In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit." Dito makikita po natin, we are one body of Christ. Tama po? Individually, we are the temple of the Holy Spirit. Corporately, as a church, we are the body of Christ. Yun po yung tinutukoy po dyan. And in Hebrews chapter 10, Hebrews 10, verse 25. Ito po yung sabi,
not forsaking the assembling of ourselves together, as a manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. So dito makikita po natin, individually we can worship God. Corporately, we can worship God. Pero dito sa psalmist, ano po yung tinutukoy po niyan? He is not talking about individual worship. When he wrote the Psalms, he is talking about corporate worship. Because dito, nabanggit din po sa verse 4, yung pronoun po dito na they that dwells in the house, in thy house, they will be still praising thee. So makikita po natin corporately, no worship po ang Panginoon. Gathered together at wino-worship po ang Panginoon. And that is what He is looking forward. So lalahanin po mga kapatid, that let us not forget that we too are pilgrims on our way to our heavenly home. Trying to find our joy in these earthly things, in sinful things, hindi po tayo makakasatisfy po doon. Hindi po, there is no satisfaction in those things. But when we realize that our ultimate joy is in God's presence, we will see every blessings at goodness that comes from Him. Ano po yung nakakapagbigay ng satisfaction po sa inyo? Is it the earthly thing or if it's in God's presence? Sana in God's presence. Kasi alam po natin kung nasa presensya po tayo ng Panginoon, we will be satisfied sa lahat po ng bagay. At dito sa psalmist po na ito, nakikita, he's just longing for the temple, he's longing to be with the Lord in that time, and also, he's longing for the opportunity to praise God. Sana po, ganun din po tayo mga kapatid. Every Sunday, we are looking forward na sana Sunday na para makapag-worship naman sa Panginoon. Makita yung mga believers na nag-worship sa Panginoon. Makita yung kapwa mananampalataya na nag-grow sa Panginoon. We worship in spirit and in truth na sama-sama ang Panginoon. And what a joy. Di po ba? What a joy to be in God's church. Masaya po ba kayo na nasa church po ngayon? Sana po. But if you are not happy to be in the house of the Lord, there is something wrong. Di ba? In God's presence, there is a joy. Because being in God's presence brings joy. Ang pangalawa naman, because being in God's presence renewed our strength. Let us delight in Him. Dito, sinasabi niya, kung nasa presensya ka pa ng Panginoon, nasa presensya ka ng Panginoon, magkakaroon ka ng ligaya, satisfaction. At hindi lang po yun. If you are in God's presence, God will going to restore your strengths. How does God renew our strength? Ang tanong, paano nire-renew ang Panginoon ang lakas ng bawat isa po sa atin? By providing us with the strength for our spiritual journey. In verse 5, tingnan po ninyo yung sabi, Blessed is the man whose strength is in thee. Nasa sa Diyos ang kanyang lakas. Now, if you will going to depend on our strength alone, manghihina po tayo. Di po ba? Ang lakas po natin ay hindi po magtatagal. Maaaring young people ka pa ngayon, kaya mo pang siguro maglakad ng 10 kilometro o 100 kilometers or magbike, mag-hiking, pero pag tumanda ka na, nasa 30 plus ka na, going 40 plus ka na, 50 or 60, manghihina. Yung katawan po natin. Spiritually naman po mga kapatid, there are many times na magbibigay sa atin mga problema sa buhay po natin na manghihina po tayo spiritually. There will be a challenges, there will be attack of Satan na ibibigay po sa atin at sasabihin po natin, I am weak spiritually. Kung pagkakatiwalaan po natin yung sarili po natin physically, no. We don't have enough strength in this body. Spiritually, you cannot say that you are spiritually matured enough
Sasabihin mo, oh, Satan, attack ni Satan. Sisiw. No. There will be a time, mga kapatid, that you will be powerless. So, kailangan po, mga kapatid, you will going to trust in God's strength. Siya lamang po ang magbibigay po sa atin ng kalakasan po spiritually. In our spiritual journey, siya lamang po yung magbibigay sa atin po ng kalakasan. And that is the grace of God. Amen? Sino po makakapagsabi po sa atin, sasabihin niya, salvation ko is by my works. Meron po bang magsasabi? No, it is by the grace of God. Sino makakapagsabi po sa atin po dito, when I got saved, sasabihin niya, through my strength, ay malalampasan ko yung mga struggle spiritually. Meron po bang makakapagsabi? O sasabihin ninyo na when I become Christian, sasabihin po ninyo na napakalakas ko. Hindi ako natatalo ni Satan kahit anong attack ng problema sa buhay or attack ni Satan. Hindi ako nanghihina. O hindi ako nagkasala. Wala pong ganun sa atin. Di po ba? Meron pong pagkakasala and that is by the grace of God na tayo po ay nagpapatuloy sa Panginoon. Wala pong makakapagmalaki po sa atin dito na nasa ministry ako dahil sa lakas ko, dahil sa faithfulness ko. No. It's only by the faithfulness of God. It's only by the strength of God. It is only by the grace of God na nandito po tayo ngayon, na nagpapatuloy. So tandaan po natin po, mga kapatid, God is the one who gives us strength. Siya po yung nagbibigay ng lakas. At sinabi po ng psalmist po dito, blessed are they that dwelt in verse 5, blessed is the man whose strength is in the Lord. Mapagpala po ang tao na ang lakas po niya ay nasa Panginoon. Ang lakas ng Panginoon ay binibigay sa kanya. Tingnan po ninyo sa Psalms 18. Psalms 18. Verse 2, ito po yung sabi. Verse 1, basahin na lang din po natin. I will love thee, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvons and my high tower. Ang ganda po ng sinabi ng psalmist po nito, hindi lang siya nagbibigay ng strength po sa kanya, siya rin po yung refuge, siya rin po yung salvation po niya. Another thing, Psalms 28. Psalms 28, sa 7 po tayo. The Lord is my strength and my shield. My heart trusteth in Him, and I am helped. Therefore my heart greatly rejoiceth, and with my song will I praise Him. Meron pong ligaya, meron pong lakas na nanggagaling po sa Panginoon. In Isaiah, tingnan po natin sa Isaiah. Isaiah 41. Verse 10. Sabi po dito, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Pangako po ng Panginoon. In the New Testament naman, punta po tayo, Ephesians. Ephesians chapter 6, verse 10. Sabi po dito, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. So makikita po natin dito po, mga kapatid, the strength that we have is come from God. Siya ang nagbibigay ng kalakasan po natin. Physically or spiritually, ang lakas po natin ay sana po ay nanggagaling sa Panginoon. Not in our own strength. It is God's strength.
Another thing po mga kapatid, how does God renewed our strength? By providing us the strength for our spiritual journey. And another thing is by providing us with the strength to be a blessing. To providing us the strength to be a blessing. Gagawin niya ng Panginoon, i-strengthen ka upang sa ganon ikaw ay magiging blessing sa iba. Verse 6, punta po tayo sa Psalms. Psalms 84 verse 6, sabi po dito, who passing through the valley of Baca, make it a well, the rain also filleth the brooks. So dito po mga kapatid, yung word po na Baca. Some of the theologian, meron po silang divide dito na idea, yung valley ng Baca. Some of them, sabi nila, is just a picture na it's not a literal valley. Sabi nila, it is a struggle spiritually na kung saan because of that struggle spiritually ay ikaw ay malulungkot, ikaw ay iiyak. Ganyan po yan. And the other side naman, it is a literal valley of Baca. Itong place po na ito mga kapatid ito yung place na kung saan yung mga nagjo-journey going to Jerusalem, this valley, ay kailangan nilang lampasan. At itong valley po na ito, mga kapatid, ay sabi nila is parang disyerto na kung saan ay wala kang masisilungan o kaya disyerto na kung saan ay wala kang may inuman ng tubig. Unlike sa atin, kahit saan ka may mga balon. But in this place, in the place of Baca, which is literally means weeping or tears, this is the time na mag-struggle po sila, yung time po na ito. And this place is very dry, place where every pilgrim on the way to Jerusalem must pass. What the pilgrim did is that they dug well instead so that other pilgrim will be eased and refreshed when they come to the same place. So ang ginawa po nila, since ito yung way na kung saan ay lagi po nilang dinadaanan, mahirap itong way po na ito, walang tuwig, wala pong masisilungan, napakainit. So ang ginawa ng mga pilgrims po na ito is they dug. Maghukay po sila. Upang sa ganon, yung mga susunod na maglalakbay po dito is makikita po nila yung well po na ito at makakainom po sila at makakapag-refresh. Kaya sinabi po ng psalmist po dito, who passing through the valley of Baca, make it a well, the rain also filleth the brooks. The books. It reminds me of 2 Corinthians. God will going in to strengthen someone. God will going to encourage someone para may maging blessing po sa others. 2 Corinthians chapter 1. Verse 4. In verse 3, kahit basahin nyo verse 3, sabi po dito, grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. I thank my God always on your behalf for the grace of God which giveth you by Jesus Christ, that in everything ye are enriched by Him. Sorry, mali yung binabasa ko. 2 Corinthians, sorry. 2 Corinthians chapter 1. Verse 3. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comforts, who comforted us in all our tribulation. Tingnan po ninyo, ang Diyos ay comfort, siya ang nagbibigay ng comfort in problems, tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by comfort wherewith we ourselves are comforted of God. So dito, yung psalmist na makikita po natin sa 84, naghukay po siya upang sa ganon ay yung tubig na makukuhay po nila doon, at pag umalis na po sila, the second na dadaan po doon is makukuha at maging blessing din po yung balon po na yun sa kanila. So dito, we can see here that God will going to give strength, God will going to give
comfort to everyone, to be a blessing po sa iba. Okay? Yan po yung blessing na nasa presensya po ng Panginoon. And if you are not satisfied sa mga bagay-bagay po sa mundong ito, you're not surprised. Because the only things that can satisfy us is in God's presence. Kung ikaw ay ligtas, nasa presensya mo, ang banal na Espiritu, ang Diyos ay nasa iyo, alam po na ikaw ay ligtas, meron kang satisfaction, meron kang joy. Tama? Pero kung ikaw ay hindi pa tumatanggap kay Jesus bilang sariling tagapagligtas, there is no satisfaction. There is no joy. So I give you just one application sa mga bagay po na napag-aralan po natin. Application, let us remind ourselves that satisfaction of human soul is only be found in God's presence. The only thing that can satisfy us eternally is in God's presence. Amen? So this Sunday school ay tutuloy po natin. This lesson will be continued next Sunday. So let's all stand please and let us pray. Let's pray. Our gracious loving Father, muli Panginoon, maraming salamat for reminding us that satisfaction and joy eternally ay mahahanap po lamang Panginoon sa inyo pong presensya. And we just pray, Lord, na kung meron mang sa aming kalagitnaan, if we have visitors later, dalangin po namin na kayo po ang magbigay po ng understanding po sa Kanya that you are holy and He is a sinner, we are a sinner, and we need a Savior, Jesus Christ, who died on the cross, buried, and rose again, O Lord. And we just pray, Lord, na ito po yung day na salvation po niya. We just pray also, Lord, that you'll be the one to guide our worship service. And we just pray also, Lord, that you'll be the one to give wisdom and words to say sa aming pong preacher ngayong umaga po na ito. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po, 10 a.m. po muli ang ating pong service at pwede po kayong magpa-fellowship po muna. Thank you po.